Ang palay natin, kunti na lang ay umaakyat na mga katunying. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga katunying. Ayan o. Yan. Nung nakaraan parang hanggang dito lang to. Tapos ngayon nandito na. Wow. Tapos yung sayote natin mga katunying oh. Isang dangkal na. Hinisan lang natin to. Nakakatuwa lang silang pagmasdan mga katunying dahil dumadami na sila. Dati ano lang, 3 pato lang yung inaalagaan natin, tapos manok. Ngayon mga katunying, ang pato na natin ay 2, 4, 6, 8, 8 na mga katunying. Labir ka, matalangatang ka, singa ka aduralya plaka. Good morning mga katunying, magandang umaga sa ating lahat. At syempre, another day, another vlog. At welcome back sa ating YouTube channel. At kung ngayon pala kayo napadpad sa aking YouTube channel mga katunying, inaanyayan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At syempre mga katunying, for today's video ay nandito na naman tayo sa ating A Day in My Garden series. At syempre nandito na naman tayo upang gawin ang ating daily routine. Ayan, syempre ang pagpapakain ng ating mga alaga. Ayan, nagkyak-kyak na sila mga katunying. At kakatapos nga lang ng ulan na naman kagabi. At ito ang update. Bale, kahapon mga katunying, pasensya na po kung hindi ako nakapag-vlog kahapon. Gawa ng meron po akong inasikaso. At gipit na ako sa oras. Wala nang oras na mag-vlog dahil may pasok. At ang nagawa ko na lang ay magpakain na lang ng ating mga alaga. Pero hindi na ako nakapagtrabaho sa garden, kaya hindi ko na na-vlog dahil nagmamadali tayo. At the same time, sobrang sakit ng ilong ko dahil sa sinus mga katunying. Bali, yung aking ilong ay sabi ng doktor, kasi nagpunta ako doon dahil dumadalas yung pagdurugo ng ilong ko mga katunying, kaya nagpa-check up ako. And yun nga, sabi may sinus daw at sobrang hapdi. Tapos ngayon naman babawi tayo dahil papakita ko sa inyo kung ano ang nagbago. Siyempre walang pagbabago, tayo pa rin. At ito yung ating talong, malinis pa rin, may konting damo. At yung ampalay natin, kunti na lang ay umaakyat na mga katunying. Tingnan nyo mga katunying. Ayan o. Yan. Nung nakaraan parang hanggang dito lang to. Tapos ngayon nandito na. Wow. Tapos yung sayote natin mga katunying oh. Isang dangkal na. Ganun din yung ano. At yung kalabasa natin mga katunying ay marami tayong babalutan. You know? Kaso walang lalaki na bulaklak. Ang meron lang ay babaeng bulaklak. Yan sila oh. Kailangan natin ng lalaking bulaklak mga katunying upang itakip sa kanila. At gagawin natin yan mamaya. Bali, babalutan din natin sila para hindi masayang. Pero syempre bago natin yung gawin mga katunying ay magpapakain muna tayo ng ating mga alaga para mamaya pagka natapos na yung oras o sumapit yung oras ng ating pagpasok ay diretso na tayo. Syempre unahin natin dito sa ating mga manok ha. Good morning! Good morning! Ayun. Yung sisiyo natin medyo malalaki na sila. Tubig. Meron pa. Nasakit ng ilong ko. Ano, kumusta? Ayos lang ba kayo? Siyempre naman, ayos yan. O, diba? Wala naman akong masamang intention sa'yo. Dati ayaw nila ng giniling. Ngayon, gusto na nila. Ano, wala kayong choice, no? Siyempre, kailangan natin mag-adjust kasi hati tayo sa allowance ko. Siyempre, nagbabudget si amo natin. As nagbabudget si amo nyo, mag-budget din tayo. Mag-budget din kayo. Kung nagtitipid, si Tunying, magtitipid din kayo. Pero mas okay itong giniling kasi walang halong chemical. Diba? Mas ano siya, mas organic. Yun o, diba? Gusto rin nila giniling na mais. Ito syempre mga maliliit pa, feeds muna. Pero kapag naging ganito na sila ay ano na din, ang gagawin na din nila, ang kakainin na din nila ay giniling, diba? Yan.
So syempre dito na tayo sa ating kanin mais na ipapakain doon sa ating mga alagang pato at alagang manok na malalaki na. Ayan. Kanin mais, ya. Uy, no. Bale nung nakaraan pala mga katunying ay hinarangan ko yung doon sa pato upang magkaroon sila ng privacy kako. Akala ko kasi mangingitlog pa yung pato natin na isang inahin. Nagkamali pala ako. Bale hindi na siya nangitlog pa siya mga katunying, pero tatlo lang yung initlog niya. Tapos ayun, naglimlim na. Kaya okay lang. At least ay naglimlim siya. At mas okay yung konti yung itlog para mas walang masayang. Gawa ng yung iba niyang itlog ginawa na nating salty egg. Hintay na lang tayo dun sa isang inahin naman na mangitlog mga katunying. Syempre dito na tayo sa ating mga pato. Bali tinanggal ko na yung harang mga katunying. Yan, nandun na, naglilimlim na yung isang inahin doon. Tapos nilagay ko muna dito yung pangharang para in case na mangitlog naman tong isang inahin ay meron tayong ihaharang ulit. Pero sa ngayon ay lilinisan muna natin yung kanilang kainan at magpapakain na tayo. Dahil marami-rami yung activity natin ngayon mga katunying. Mag-ano tayo ng kalabasa. Linisan lang natin to para malinis yung kanilang kakainan. At ganun din yung kanilang yun. Uy, lamig. Lamig ng tubig. Tapos tutubigan ko pala tong pagkain nila. Para lumambot ng konti. So, aguri ka ah. Bukam. Palagyan na natin. Wala naman akong masamang intention sa'yo. Tansya na kayo mga katunying kung medyo inuubo ko dahil sinisipon. Wala naman akong sipon kahapon eh. Pero nung naglagay ako ng gamot ng ilong, ay bigla akong sinipon. Sabi kasi ng doktor mga katunying ay huwag ko daw hayaan na matuyo yung ilong ko. Kaya siguro binigyan nila ako ng sipon. Magasan na natin ito. Kagayan, mahiwagang planggana. Tapos maglalagay tayo ng tubig. Linisan na din natin itong kanilang linisan na din natin itong isang kainan na hindi na magagamit muna. Para maitabi natin. Nakakatuwa lang silang pagmasdan mga katunying dahil dumadami na sila. Dati tatlong pato lang yung inaalagaan natin, tapos manok. Ngayon mga katunying, ang pato na natin ay 2, 4, 6, 8, 8 na mga katunying.
8 pato na. Bali naglilimlim na naman yung isa nating pato. Kaso 3 lang yung itlog mga katunying. Pero okay lang yan. At least mayroon. Tabi muna natin ito dun. Hindi pa magagamit. At ngayon naman mga katunying, tapos na tayo sa ating pagpapakain ng ating mga alaga. Ngayon naman magpa-plastic tayo ng kalabasa. Siyempre kailangan natin ng gunting. Dahil bubutasan natin yung plastic. Ipa-plastikan natin yung ating mga kalabasa para hindi mapeste, gawa ng hindi pa naman sila natutusok. Kaya wag na nating hintayin tusukin pa sila ng insekto. Para naman makabuo tayo mga katunying, dahil matagal na tong kalabasa na to, hindi man lang tayo nakabuo. Yung nakaraan ay malaki na. Kaso ano pa, tinusok pa ng insekto. Kaya ngayon ay wag na nating hayaan. Ang gagawin natin, syempre, ito. Yan mga katunying. Hindi pa siya natutusok. Ay, mayroon ng tusok. Pero hindi malala. May tama pero hindi malala. Ngayon kukuha tayo ng lalaking bulaklak. Yun. Ito. Yan. Kaso, yung malaking bulaklak natin, bansot. Ngayon, tatanggalin lang natin itong nasa unahan niya. Yan. Tapos, itatakip natin dito. Tapos, pagkatapos natin takpan, gupitan natin to para lang may singaw siya mga katunying. Yan. Tapos, buksan natin yung plastic. Yan. Pagkatapos buksan, ihipan. Pero siguraduhin lang natin na bagong toothbrush tayo. Joke lang. Yan mga katunying. Joke lang. Joke lang po. Tapos ipasok natin sa loob. Ang purpose ng plastic na to upang hindi mapasok ng insekto. At kaya natin binutasan para sumingaw mga katunying kahit papaano. Yan. Bale magiging ganyan yung itsura niya. Safe na safe. Yan o. Yan. Tatanggalin din naman natin ng plastic mga katunying kapag alam na nating safe na yung bunga. Kasi itong mga katunying kalabasa ay tumitigas naman yung balat niya. Kaya kapag matigas na yung balat, pwede na natin tanggalin yung plastic. Nahulog yung tali. Bali gano'n lang yung gagawin natin sa mga bunga mga katunying, dahil yung bunga niya ngayon ay 1, 2, 3. Ngayon, pero kaya ka dito eh. Lalaki. 3 lang. Pero okay na, at least may 3. May 3 lang. 3 lang mga katunying. 4 pero hindi pa bumubuka. Pero plastikan na natin to. Yun. 4. Okay na yung 4 mga katunying. Saran, tan, tan, tan. Bale, kukuha lang tayo ng lalaki. Wala namang sinabi. Wala naman akong nakitang na namimili sila ng lalaking bulaklak. Malaki ba o maliit? Ay importante lalaki. Kasi tatakip natin dun sa kasi ang importante lang naman dun sa lalaking bulaklak mga katunying ay yung parang yung powder niya. Yung powder niya ang importante doon. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Bali pinag-aralan namin sa science yun mga katunying nung grade 5 or grade 6. Pero tulog kasi ako that time. Hindi ko na masyadong matandaan. Tulong guys, wala eh. Kaya yan, basta ganun mga katunying. At saka ganun din yung tinuro sa akin. At saka nakikita ko dun sa amin nung may kalabasa kami. Ganito yung ginagawa ni mama tuwing umaga dun sa kalabasa. Kaya syempre ganun din yung gagawin ko. Yan, meron pa isa dito. Isa na isa dito. Yun. Ito yung isa. Make sure natin yung kanilang safety para hindi naman masayang mga katunying yung effort natin, para hindi naman insekto yung nakikinabang sa mga tanim natin.
malabir ka, matalangatang ka, singa ka aderalya plaka. Labi agaw, agkaon sasawa, baklo mo'y manulat-ulat la. Kabangon mo'y kabwasan, talos mo'y sugalan, syaktan anak mo'y agniangan. Unsumpot kay ngarem, lupam lay malurem, tana upot lagtong itso kwartam. Kasabik na labi, singa kabulasi, naunim was at miti-miti. Sermonyasan labi, anggad alas 7, bukal na matamlay umputi. Malabir ka, matalangatang ka, singa ka aderalya plaka. Labi agaw, agkaon sasawa, buklo mo'y manulat-ulat la. Balit mo agulay sweldo, ang gapoy naringil ko, sikay alis tonong karinyo. Imis mo'y anggad layag, manluksukan singa karag, yangal ngalin na balintwag. Malabir ka, matalangatang ka, singa ka aderalya plaka. Labi agaw, agkaon sasawa, buklo mo'y manulat-ulat la. Good vibes lang mga katunying. Nang sa ganun ay iwas stress tayo. No, anong oras na tayo? Baka mamaya kanta-kanta ako dito, late na pala ako. Niiwan ko kasi yung cellphone doon mga katunying na pinagtitingnan ko ng oras. At ayun mga katunying, tapos na natin. Yan, marami din tayo na plastikan. Hintay lang natin ulit sa mga susunod na araw. Titingin ulit tayo ng mga bumukas na bulaklak. Tatakpan natin ang lalaking bulaklak. Kukunin na natin itong gamit natin para magamit pa natin sa mga susunod. At syempre dadalawin natin yung ating tanim. Bali pinatubigan ko pala mga katunying, pero yung paligid lang, hindi ko siya pinatubigan na lahat. At ito yung update sa ating, ay nahulog yung ano natin. Ito yung pantakip natin sa ano, yung ulo ng plastic bottle. Pinangtakip ko sa dahon para hindi siya kainin ng tipaklong. At ito na yung update sa ating sitaw. Bali tumalbos na sila. At mga katunying, magtatanim pala ulit tayo ng sitaw. Magtatanim tayo ulit ng sitaw, pero yung sitaw na katulad kay Kapengyo, dahil binigyan tayo ni Kapengyo ng sitaw mga katunying, na para siyang black beans. Tapos magtatanim din tayo ng parda. Parda o parlang, yun. Dito naman natin yung pwesto. Isang ano lang, isang linya lang. Isang linya lang yung gagawin natin na parlang. At mga katunying, magtatanim din, kailangan na din natin i-ready o ihanda yung pagtataniman natin ng kamatis. At dito natin itatanim yung kamatis sa area ng mais. Bali sa day off ay tatanggalin na natin lahat ng mais at bubungkalin na natin para sa pagtataniman ng kamatis. At maghahanap tayo ng plastic na pwede nating itakip doon sa pagtataniman ng kamatis para ma-prevent natin, mabawasan yung pagtubo ng damo. Dahil ang damo dito sa aking garden mga katunying, linisan natin ngayon, pagkalipas ng ilang araw tutubo ulit. Kaya yun, may sinadjust nga sa atin na takpan daw natin ng plastic para mamatay yung damo. At bubutasan lang natin yung doon sa parte ng puno ng mismong tanim natin. Yun yung gagawin natin. Bali 2 guhit siguro ng kamatis dito yung itatanim natin sa panggagalingan ng mais. Dahil yung punla natin ng kamatis ay bibigyan din natin si Kapengyo para may maitanim din siya. At yung sitaw mga katunying na itim, binigay din sa atin ni Kapengyo, ay dito naman natin ipepwesto. Isang linya din. Ay dito lang pala. Kasi daan natin to mga katunying, daan to daan papunta doon. So dito naman ay kamatis. Wala na tayong pwesto. 2 guhit na kamatis. Tapos dito parlang. Yan, parlang dito mga katunying. Yun naman straight din, isang straight parlang. Tapos nandito yung talong. Ayan kasing parte na yun mga katunying, sa dulo ng talong. Matigas kasi yung ano dyan. Matigas yung tawag dito, lupa. Nagdadaktil nga bingkol, nagtatangkan. Tapos dito kasi sa dulo mga katunying ay
tataniman ko ng bawang. Itong parte ng, di ayan luya, dito bawang. Magbabawang tayo dito. Nandun yung kamuting kahoy naman natin. Saka ano, baka siguro dito magtitingin tayo ng pwesto na pwedeng ipwesto yung ating sitaw na itim. Ayun mga katunying, animatupad natin lahat ng plano natin dito sa garden. Kung pang sa ganon ay mapaganda natin ng mapaganda yung ating garden. Kaya ayun mga katunying, hanggang dito na lamang muna, gawa ng sumapit na naman ang oras ng ating trabaho. Kaya hanggang dito na lamang muna ang update dito sa ating mini garden. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta sa akin at sa aking mga nakakasama. Mag-iingat po palagi mga katunying. God bless po. Bye bye.